Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. So welcome po sa mga bago sa ating munting tinig channel. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And please don't forget also to click the notification bell para ma-notify kayo at ma-update kayo kapag tayo po ay mag-upload ng mga bagong video. At the same time, mag-post sa ating community at magkaroon ng tinatawag na virtual interaction through live streaming. Ang pag-uusapan natin, mga kamunting tinig, ay ito pong si Chis Escudero, na kung saan ginisa ni Coco Pimentel at umani ng mga katanungan sa iba't iba pang mga miyembro ng Senado. Si Chis Escudero, akala mo kung sinong mayabang at marunong during kanyang press conference. No? Pag makaharap si Chis Escudero sa media, akala mo talaga alam na alam niya lahat, no, ng kanyang mga ginagawa. Pero kanina, sa kakatapos lamang na interpellation sa kanya ni Coco Pimentel, lumabas na nangangarag, nabubulol, at nagkagahol-gahol na at in general, naging nonsense na ang mga sagot, mga paliwanag, at mga opinyon ni Chis Escudero. Hindi consistent doon sa kanyang mga sinabi sa press conference dahil unang-una, kinu-question kung bakit, ano ang nag-transpired na bakit po until now, hindi pa rin pala nakakalendar or naka-reference of business itong impeachment ni Sara Duterte naging transmit last February 25, 2025. So mga kamunting tinig, klaro talaga. Pagkatapos, pagtanungin mo si Chis Escudero about sa schedule, about sa delayed, about sa reset or rescheduling, sasabihin lang naman ni Chis Escudero, nasa decision po ng plenary. May mga statement si Chis Escudero na parang akala mo, pinoproject na siya po ay mayroong tinatawag na power o authority. Katulad niyan, sinabi niya junto. So hindi man pala iyon consensus ng ibang mga senador. Hindi pala idea ng ibang mga senador yon. Pinattern lang pala ni Chis Escudero sa US. Okay? Proceeding. Plus, walang kaalam-alam din ang mga ibang senador sa kung ano po yung alam ni Chis Escudero bakit after na matransmit ang article of impeachment last February 25, 2025, nag-schedule siya ng June 2. Kasi naka-recess daw eh. Since naka-recess ang Senado, wala daw po karapangyarihan si Chis Escudero na mag-call ng special session. Dahil ang special session, mga kamunting tinig, ayon sa kanya, ay nasa kapangyarihan po ng Pangulo. Kaya lang, kung ako ang mag-isip, siguraduhin talagang ibala talaga ni Chis Escudero ang presidente na nasa kapangyarihan ng presidente na magkaroon ng tinatawag na call of special session dahil narinig na ni Chis Escudero ang paunang statement ng ating mahal na Pangulo pagdating po sa impeachment ni Sara Duterte na karapatan ng Pangulo mag-comment whether gusto niya o hindi, pero he cannot dictate sa Congress both upper at saka ng lowers pagdating po yan. It's inappropriate for the President based on my opinion. Ngayon, yan ang binabala ni Chis Escudero. Pero sa punto na ito, kung ang kapangyarihan ay nasa Presidente, mag-call ng special session, why is it that there's no special session? Chis Escudero promulgate that such kind of decision na since naka-recess ang Senado, dahil nasa kamay na ng Senado ang impeachment trial, di ba? Pinaubaya na ng House of Representatives. Nagre-ready na lang yung House of Prosecutor or Prosecutor. Ang nangyayari is, sino po or anong basihan, anong dahilan behind ng pag-schedule ni Chis Escudero ng June 2 ang pagbasa ng article of impeachment to be done by the member of House Prosecution Panel na kung saan, ano nag-trigger sa kanya, ano ang nag-transpire sa kanya, wala naman pala siyang kapangyarihan. At alam mo, kung natuloy sana ang pagbasa ng impeachment, article of impeachment kanina, before the plenary, dapat nangyari na yon before 4 o'clock. So klaro, at nagulat tayo mga kamunting tinig dahil bakit kailangan pang i-off the record ang sagot
ni Chis Escudero kay Coco Pimentel noong tinanong niya as far as reference of business is concerned. Kasi hindi po naka-reference eh. Para ngayon pa lang ata nila i-reference. How come nga hindi pa na-reference sa business, bakit nang-schedule siya ng June 2? Okay, wait lang. This is the time for special orders. Okay? So ngayon, mga kamunting tinig, kung hindi pa pala naka-reference of business, after na nasubmit ang article of impeachment sa Senado, bakit nang-schedule si Chis Escudero ng June 2? Then after that, after ng LEDAC, agad-agad, schedule ng June 11, tapos kinabukasan, holiday, tapos mag-a-adjourn na. Mga kamunting tinig, parang something fishy ang galawan ni Chis Escudero. So, klarong-klaro sa interpellation sa kanya ni Coco Pimentel na mayroon po si Chis Escuderong tinatago. So, yung projection niya sa media na nagdidiscuss siya na parang akala mo alam niya lahat, tapos pinagdidibatihan pa ngayon mga kamunting tinig kung madismiss ba yung impeachment ni Sara Duterte o hindi, kahit hindi pa nagsisimula dahil wala pa naman, di pa naman sinumon ng Senado. Actually, nag-submit na ng letter. Okay, nag-request na ang House of Prosecution Panel na dapat po ay isomon na ng Senado si Sara Duterte. So, talagang delayed eh. Binayolate na nga ni Chis Escudero ang principles of forthwith proceed. And take note, kung ang Senado ngayon sa pamumuno ni Chis Escudero pinagbabasihan ang impeachment proceeding o rules and procedure ng US. So ibig sabihin, matutuloy talaga yung impeachment because hindi man discontinued. Hindi po pwedeng i-discontinued. So magta-transpired po yan or ipapasa po sa 20th Congress. Kasi 19th Congress ipinasang impeachment, right? So, sabi naman ni Tolentino, magkaiba daw ang situation ng Amerika at ng Pilipinas kasi 67 daw po ang naiwan, samantalang dito 12, it cannot constitute quorum. Pero sa punto na ito, yung specification doon na it cannot be discontinued based doon sa statement ni Risa Ontiveros, okay? Doon sa precedent na binasa niya. Pero way back tayo doon sa mga desisyon ni Escudero, hindi ako maniwala na LEDAC after LEDAC, priority bill, priority measure, bakit hindi nyo tinapos ang trabaho ninyo? Kaya ngayon sasabihin ninyo urgent, priority bill pero bakit ninyo pinahuli? Gusto ninyo maipasa lahat, bakit kayo ang kapalpakan ng performance ninyo, ang pagkahina ng performance ninyo, idadamay ninyo ang impeachment trial na klarong-klaro sa Constitution, proceed or forthwith proceed. Ibig sabihin, agad-agad, immediately, kahit naka-recess ang Senado, pwede pong magpatawag ng sesyon. Ikaw as a Senate President, gumagawa ka ng rules. Pagkatapos ngayon, yung authority to call special session, ibabala mo lang si PBBM dahil narinig mo ang side ng ating mahal na presidente as far as impeachment of the Vice President is concerned. So tapos hindi nyo pala na calendar of business yan, hindi nyo pala na reference of business, and nag-schedule kayo ng June 2. Ngayon, nag-schedule kayo ng 11, hindi pa pala na reference of business. So klaro talaga na sabog, walang planning, and gumagawa si Chis Escudero ng desisyon, walang kaalam-alam ang kanyang mga kasamahan. Tapos kapag makorner mo si Chis Escudero, sasabihin niya na it's the power of the plenary. Ipabalik niya naman sa plenaryo. Paano kung halimbawa, alam naman namin na marami po ang numero ni Sara Duterte dyan sa Senado. So hindi pa nag-umpisa ang impeachment trial. Sasabihin na ng majority sa plenary, okay, i-dismiss na natin kasi hindi na tayo nakakuha ng 13 or 16 for conviction. So, gano'n ang mangyayari. Kasi, alam nyo, mga kamunting tinig, ako, mayroon na akong pananaw dyan na hindi maitutuloy ang impeachment kung basihan lamang ang numero. Pero importante talaga yung maumpisahan ang impeachment trial. Wala sa akin yan kung i-convict ninyo o hindi ninyo i-convict. Kasi pag i-convict ninyo, taong bayan ang mananalo doon.
Pag hindi nyo i-convict, may plunder pa naman. Kaya ang taong bayan na gusto marinig ang presentation of evidence, makita ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte, huwag ninyong patayin ang pag-asa ng sambayanang Pilipino. Ngayon, klarong-klaro na talaga na may mga efforts to delay. No? Justice denied, justice delayed. Ang mangyayari po dyan. Mantakin mo, February 25, 2025, gin-transmit ang article of impeachment. After that, mga kamunting tinig, hindi na reference of business. Nag-schedule si Chis Escudero ang presentation of article of impeachment, ang pagbasa ng article of impeachment na sa June 2. Na hindi po naka-include sa reference of business. Then after that, nagkaroon sila ng meeting, ging reset from June 2 to June 11 na hindi pa rin nakalagay sa reference of business. So ano yun? So klarong-klaro talaga. Alam naman namin na si Chis Escudero ay Senate President, incumbent Senate President. At ito mga kamunting tinig, parang ako ang mag-speculate from the probability and assumption, principles of probability and assumption. I can say that Chis Escudero wanted to cemented his position. I-secure ni Chis Escudero ang position niya bilang Senate President. Kaya nga po, there will be a negotiation from the so-called 11 senators who happened favor na hindi makonvict si Sara Duterte. And Chis Escudero cannot deny that. Okay? Cannot blame Filipino people if ganon ang speculation laban sa kanya. Kasi nga, si Coco Pimentel na nga ang nagsabi, marami na po ang nagdududa. Even though Senator Risa Ontiveros already react about it. Delikado itong mga nangyayari. So, hindi maganda sa imahe ng Senado na hindi na umpisahan ang impeachment trial. Papatayin lamang because of technicality. Kasi oras ang hinahabol eh. Tapos ang reason lang, ang daming reason ni Chis Escudero. Dapat nasa kapangyarihan ng presidente ang mag-call ng special session. Tapos sabi ni Chis Escudero, nasa plenary ang desisyon. Wala daw siya kapangyarihan na magdesisyon. Pero bakit nakakapagawa ka ng mga desisyon na kung saan ay nagkakaroon ng pagdududa ang sambayan ng Pilipino? What is the reason behind? Bakit kailangan pang i-off the record ang pagsagot mo kay Coco Pimentel about sa issue na bakit until now hindi pa rin naka-reference of business ang article of impeachment ni Sara Duterte? So mga kamunting tinig, ito ay klarong-klaro sa panggagago ni Chis Escudero. This is what they call a clear manifestation of betrayal of public trust. Kasi imagine mo ano sila kung baga nagalikay, umiiwas. Dapat si Chis Escudero bilang Senate President, siya ang mamuno i-convene whether that senators na kasama niya partisan or hindi, as long as ginagawa niya sana ang kanyang trabaho. Anong pinipigilan? Nakakandak nga ng hearing ang Senado 3 beses sa panahon pa ni Aimee sa issue ng pagdampot kay Rodrigo Duterte papunta ng dahig. Pagkatapos sa issue ngayon ng article of impeachment, pagbasa lang, siyempre gagalawin nyo pa yung rule. Magbabasa pa kayo, mag-take oath pa kayo, o mag-amend pa kayo ng mga rules and procedures ng impeachment applicable sa impeachment ni Sara. So, kayo nagdidina, kayo ang nagdi-delay, tapos sabihin mo walang dagdag, walang bawas sa oras ng kabilang panig. Wala. Ibig sabihin, ang palpak magdesisyon talaga nito ay si Chis Escudero. Si Chis Escudero ang sisihin ng taong bayan kung bakit nagkaganito. Kasi alam mo kung bakit. Kung seryoso ang Senado, if they are a Senate of the Filipino people, after na na-transmit ang article of impeachment, nag-convene without the calling of the President sa special session. Kasi pag magpatawag ang Presidente ng special session, it consider nakikialam na ang Presidente. Gusto po idawit ni Chis Escudero ang Presidente sa kapalpakan nila. Hindi naman si PBBM ang magiging Senate, ang magiging judge And it's inappropriate for the President to call special session kasi uutusan niya na yung Senado dyan. Makikialam na ang legislative body sa executive body sa legislative body. So saan ang separation of power dyan kung ganun ang gagawin ni PBBM? Kaya nga ang pagpapatawag ng special session, nasa kamay po yan ng Senate President.
Hindi po yan dapat lang sabihin niya na, okay, wala akong kapangyarihan, wala akong karapatan, the only person can call the special session with regards to the impeachment is the President. Ibala mo pang presidente sa kanyon. So, ibig sabihin, klarong palpak, may tinatago, parang nasulsulan o whatsoever. So, let us see. Abangan natin what will happen to June 11. Kasi, ganun naman talagang nangyayari. Let's accept the fact. But, yung pag-move o pag-reset ni Chis Escudero, umani po yon ng mga legal opinion. Kahit nga hindi tayo expert, nakapagtataka, ano ang nasa likod kung bakit si Chis Escudero ay naduduwag, nabobobo, at nawalan ng paninindigan pagdating po sa ipatuloy o hindi ang impeachment. Kasi po, hindi lang po para sa inyo ito. Ito po ay para sa sambayanang Pilipino, mga senador. Binoto kayo ng bayan, nakakahiya na hindi kayo gumawa ng paraan para gampanan nyo ang mandato ninyo. Or, in short, constitutional obligation po ninyo. Kaya klarong-klaro na may effort talaga na wag ituloy ang impeachment trial. Hindi pa naimpisahan ang impeachment trial, papatayin na nila. Yon ang effort. Pero, taong bayan po ang maghusga sa inyo. Humanda kayo sa taong bayan. Mga senador kayo dyan na mga pulpol. Lalong-lalo na ikaw, Chis Escudero, nakakahiya ka. Imagine, abogado ka na naturingan, binoto ka ng taong bayan, tapos yan pala laman ng utak mo.